Panginoon sa Kristo sa oras na ito. Again, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 John ay ating natunghayan ang mga bagay kung saan isa itong motibasyon para sa mga Kristiyano na patuloy at lalo pang magbigay po sa atin ng kagalakan upang maglingkod. Hindi lamang po yun, kundi akayin na may pangaral ang kanyang salita, lalo na po ang Ebanghelyo sa mga tao, sapagkat sa ating natunghayan, tayo po ay ipinilang na mga anak ng Diyos. Kahit bibihira lamang po yun. Kapag sinabing ikaw ay anak ng Diyos, lahat ng mga pribilehiyo na meron ay ating natatamasa sa pamamagitan ng pananampalataya. Right? Kaya ito po yung magbibigay po sa atin, lalo pa mamuhay po tayo na naayon sa kalooban po ng Diyos. At yan po yung ating pinag-aralan last Sunday in verse 1 hanggang verse 3 ng chapter 5 ng 1 John. Gusto ko pong balikan po natin ang verse 3 ng 1 John bago po natin talakayin ang ating verse na binasa ngayon, because gusto ko lang iparating po sa atin bawat mananampalataya that this hope, ito yung pag-asa na siyang magbigay po sa atin ng encouragement in this life, lalo na po sa mga katulad po natin ang pananampalataya with this, ito po ay ibinigay ng Diyos para tayo paniwalaan po natin ang gospel. So please turn in verse 3 ng chapter 5, 1 John. Verse 3. Ang sabi po dito, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as he is pure. The connection sa ating pag-aaral ngayon, kaya idudugtong lang po natin po ito because itong pag-asa po nito ay meron na tayo po nito. Kaya tandaan po natin, ang ating pag-asa sa buhay na ito ay na kay Isu Kristo. Nasa Panginoon ang ating pag-asa at ito po ay nakabase sa kanyang persona. Hindi lamang sa kanyang persona, kundi sa kanyang dugo na nabubos sa krus. At ganoon din po yung kanyang righteousness and the sacrifice was made by Him. Doon ang pag-asa po natin. The rest na bahala ng Diyos po doon. Kaya ito yung pag-asa na meron tayo kung saan ay nakabase sa mga bagay na binanggit po natin. Kaya nakanino ang pag-asa ito? Only those that are born from above. Ito yung mga sinasabi na mga ipinanganak o mga born again. This hope was with them. Nasa atin po ito. Tayo lang ang meron po nito. Why? Ito yung ating natutunan at naintindihan at nabasa sa ating Biblia. Ito yung ating napag-aaralan. Okay? Ang logical conclusion po nito is that the Christian blessed hope and assurance is our being that transformed. Kaya nga ang Kristiyano, hindi ka lang mananatili na simpleng Kristiyano. You are being transformed to the image of Christ. Inyong basihan. Papunta po tayo po doon. Kaya yun yung kasiguruhan. That is the solid rock of our assurances. Diba? Kung wala po doon,
mananatili lang tayo, wala, bulag po tayo. Hindi po tayo magkakaroon ng bagay na kasiguruhan. Okay? Bagamat ang ating Panginoon ay wala pa, presently hindi pa natin siya nakikita, but again, it will give to motivate us. Kaya connection sa ating pag-aaralan, kaya kapag ikaw ay mayroong pag-asa nito, it means it will motivate us to follow purity. Right? Why? Because it leads us to Christ. Why? Because Christ is the perfect pattern of purity. Okay? Ito po yung ipaalam sa atin ni John, connection sa ating pag-aaralan. Kaya sabi niya, Christians should not be in sinning. Ito yung paalala niya po sa atin. Bagamat wala pa tayo sa glorification, still Christians sinning. Kaya lang, ang sinasabi ni John ay willfully, habitually in sin. So it means, meron po tayong responsibilidad to mortify the sin. So sa papaanong paraan, maraming ibinigay ng Diyos. Okay? Para ma-mortify po natin yun. That's why we used to use the means of graces na binigay ng Diyos po sa atin. Right? So please open our Bible at balik po tayo sa ating scripture for today in verse 4 hanggang verse 10. At susundan po natin po ito because napakahalaga po nito. Bakit pinagsasabi ni John? Isang palatandaan sa isang Kristiyano na kung tunay na ligtas po yan ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Right? At yan po yung maliwanag. Ating aralin, again, kung ano yung mga bagay na nais iparating ni John sa kanyang mga tagapakinig at para sa atin po ito. Now, umpisan po natin in verse 4. Whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Now, let's pray first. Salamat Lord sa salita mo na aming tutungayan sa pagkapong ito. Limos po namin muli ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng kaliwanagan na dapat po namin makita sa inyong salita. Na siyang magiging gabay at practice po namin sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so alam po natin that God gave the Mosaic Law sa Old Testament pagkatapos ng pag-exit nila, paglabas po nila sa Egypt. God gave the Mosaic Law para ito ay magiging gabay po nila. Right? Ito po ay magiging panuntunan po nila. Why? Because this law was given. Ibinigay ang batas na to reveal the character of God as being holy. Okay? And also demands that the holy God, of course, holy, yan po, banal na Diyos po yan. So it means, magiging mga tao niya, it requires also to be holy. Okay? Hindi naman po pwedeng sasabihin, tao kami ng Diyos. Pero ba't ganyan ang mga gawin po ninyo? So, hindi lamang po ito para ipakita sa kanila na ang Diyos ay banal, kundi it requires para masundan or means para magkaroon po tayo ng fellowship with God. Okay? Kasi hindi po pwede makipag-meet po tayo sa Diyos
kung hindi po natin pipilitin o ituturing ang sarili po natin na banal. Right? Nakukuha naman yung kabanalan through the blood of Christ. Kaya nga tayo, yung righteousness of Christ was imparted para sa atin. Right? So, ito yung kahalagahan po noon. Kasi kailangan ang kanyang mga tao kung saan sinasabi po natin, nakilala po natin ng Diyos, we make fellowship with Him, we pray with Him, to Him, pero hindi naman po tayo sumusunod ayon sa batas ng Diyos. Kaya nga binigyan niya po yun para yun po ang panuntunan. At least kahit papaano masusundan nila na ang Diyos talaga ay banal po siya. With that, bagamat hindi talaga nila nasundan. Pero tignan po natin with John, the Apostle John recognizes that any failure to obey is sin. Kaya nagkakasala ang mga tao kapag hindi nila sinunod ang batas ng Diyos. Either small or great sin, still nagkasala pa rin. So, it means the Apostle Paul, John, is speaking of a cause of sinning. Biglang sabihin, pinapaalala po sa atin na ang pagkakasalang po ito, it is willful, obstinate, and persistence to sin. Bagamat ang Kristiyano, bagamat tayo po ay we live by the righteousness of Christ, kaya lang, bakit nagkakasala pa rin po tayo? Yun po yung gusto ko punto ni John sa atin na ibig lang sabihin, huwag nating gawing habit, huwag nating gawing practice ang pagkakasala. Okay? Ang ano sa atin, of course, we have to try to mortify the sin. Kaya nga nilatag na lahat ng Diyos ang pamamaraan para maiwasan po natin na magkasala. Kaya ang sabi po dito sa ating verse, whoever committed sin transgressed also the law. Tandaan po natin, the law of God given to man as a rule of life. Okay? Para ang tao ay mamuhay ayon sa kagustuhan po ng Diyos. Bakit ibinigay po sa atin? Bakit ibinalik po sa atin po dito, ni John? Hindi, mga Kristiyano na kami. Ibig sabihin, we are now holy. Hindi na kami magkakasala. Kaya nga may mga Kristiyano na talagang para lang masundan po ito, itong paalala ni John. They are trying with themselves na hindi sila makagawa ng anumang bagay na magbibigay pagsupit sa kagustuhan po ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano na talagang pilit mamuhay ng walang kasalanan. So it means may mga desire na sundin ang mga bagay po ito. Tulad po natin. Right? Yan din po ang gusto po natin sa ating mga buhay. So, what is the object of the apostle? Kung bakit niya sinabi po ito? Sinabi niya ito to excite us to live in wholeness. No? So, ibig lang sabihin, sinasabihan po tayo ni John na kayong mga Kristiyano na dapat mamuhay kayo ng merong kabanalan. Why? Para lang mapigilan na tayo ay magkasala. Why? Verse 3, yun yung ating binanggit kanina. No? Sa ating binasa kanina. So, ano sabi po ng verse 3? And every man that this hope in Him purify himself
even as He is pure. So, ibig sabihin, kapag meron kang pag-asa na yan, pipilitin po natin. Di ba? Yun yung nangyayari po sa atin. Okay? Meron ganyan eh. Kaya kapag merong pag-asa ang tao, pilit gagawin yung mga panuntunan o mga bagay na ibinigay sa kanya. No matter what it's cost. Ano man ang magiging kapalit niyan, ay gagawin. Kasi sigurado may pag-asa po tayo eh. Kaya pipilitin po natin bilang mga Kristiyano na mamuhay. Okay? Nang merong kabanalan. Why? Because everyone that has the hope. Ano ba yung pag-asa na meron po tayo? Yung isa mo naman yung langit di ba? Yun lang naman talaga yung pinag-uusapan Okay? Meron po tayong langit. Yan, ang pag-asa mo nakatuon dyan, ibig lang sabihin, pipilitin mo, pagsusumikapan mo to be holy like our Savior. Di ba? Kasi papunta po tayo dun Papunta po tayo sa magiging kamukha po niya. Now, to confirm this, Apostle John states that the fact, those who are born of God, ano mangyayari? Magiging obedience po tayo. Susunod po tayo. Ito po yung dapat po nating makita. Kung ang pagiging Kristiyano po natin ay binabaliwala po natin, means hindi po tayo seryoso. Pagkamat ang ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay seryoso. Tapos tayo naman ay hindi tayo magiging seryoso sa kanyang bagay. Diba? Akala natin ganyan-ganyan lang pagiging Kristiyano. Okay? That's why John introduce the true nature of sin. Okay? Kasi pag wala pong paalala po sa atin, malamang we are indulging in sin. Lalo pa tayong mapapasadlak sa kasalanan. Sa paniwalang Kristiyano na ako, whatever it takes, ano man ang gagawin ko, Kristiyano pa rin ako, ligtas pa rin ako. Sabi po ng text po natin, those committed sin is from the devil. So, biglang sabihin, kapag gumagawa ka pa rin yan, hindi ka anak ng Diyos, kundi anak ka ng demonyo. Lalo kapag ginawa mo willfully habitual ang kasalanan yan, you are a liar. Hindi totoo yung ating profession na nagsasabi na tayo ay Kristiyano. So, sabi po ng verse 4, all sin is a violation of the law of God. No, the very reason. Okay? Kasi nasakot po tayo po lahat po doon. Wala po tayong magagawa po dyan. Right? Kahit kunting kasalanan, maliit na kasalanan yan, still, we are violating the law of God. That's why the very reason kung bakit ang ating Panginoon ay pumunta rito not just to live according lang sa mga blessings na binibigay ng Diyos, ini-enjoy po natin. Hindi po yan ang magiging dahilan. The very reason for the Lord Jesus coming was to deliver you as sa lahat ng mga ililigtas o sa lahat ng mga pinili para i-deliver po tayo sa kasalanan. Kasi ito yung kadahilanan kung bakit namatay si Kristo. The rest, bunga na yun ang kaligtasan po natin. Whatever na pagbabago ang mangyayari po dyan, but the primary concern is yung kasalanan. Ang pinuntahan ni Kristo. Kasi kung hindi po yun, yun yung lahat po tayo, talagang safe na tayo pupunta. Hindi yung gagawa ng Diyos ng paraan. Di ba? So, yun po yung primarily na reason bakit si Kristo
ay pumunta o namatay sa krus because of sin. Yun yung rason. Okay? Now, ngayon ay sinasabi mong Kristiyano ka na at tunay na Kristiyano na, of course, huwag mo nang gawin habitually yung kasalanan na gawin. We should not do that. Diba? Kasi parang sinasabi mo, totoo naman yung sinabi ng Diyos na kapag ikaw ay ligtas ka na, o kung yan ang paniniwala mo, you have the right na para gawin yung mga bagay po ito. Okay? Pero ang sabi po ng verse 8 sa ating text, those who habitually sin cannot be true Christian. Habitually, ibig lang sabihin, ulit-ulit ginagawa po yun. Iba yung nagkasala ka na hindi mo napagtagumpayan ay sa kasalanan na inuulit-ulit mo. Okay? So, ibig lang sabihin, it is a maliwanag na hindi ka Kristiyano kapag inuulit-ulit mong gawin mo ito. Kasi ginawa mo ng habitually o willfully na ginagawa mo na yung kasalanan. With that, yan po yung identification ng tao na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Actually, he is not a true Christian. Hindi siya ay demonyo. Ano nga ang tawag ko natin? Diba? Kasi gumagawa na naman ng kasalanan, hindi demonyo. Okay? Right, so, ibig lang sabihin, ang mga tao o sino man na ipinanganak o born from above, or let's say born again, ay meron po siyang makikita na kabanalan. There is a true godliness in him, in them. At hindi yan magpapatuloy na nagkakasala. Hindi mo siya makikitaan. Kasala man niya, pero is nakakahingi kasi may paghingi naman ng tawad di ba? Dahil sa banda, kapag nagkasala, ay humihingi ng tawad, nakakabali. Pero kung yun ay paulit-ulit at habitually na niya ay nakukumit, makikita po natin kung sino po talaga po siya. Now in verse 5, ang sabi po dito, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Alam po natin, ang ating Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Siya ay kapiling from eternity. Right? Alam natin, siya ay Diyos from eternity. And now, He became incarnate. Nagkatawang tao siya. At siya ay dumating among men. Anong kadahilanan? For putting end of the sin. Yun yung kadahilanan. Okay? Yan po yung dahilan bakit si Kristo ay nag-incarnate po siya para wakasan ang kasalanan. Anong sabi po ng Matthew chapter 1 verse 21? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ayan po yung dahilan. Ano yung kadahilanan? Is to take away your sin, our sin. Kaya ang ating Panginoon is like an anti-type of scapegoat. No? Biglang sabihin, siya yung magiging reconciliation and satisfaction. Siya yung magiging kaganapan para sa iyong kasalanan, para sa kasalanan natin. Okay?
sa pamamagitan ng sakripisyo na kanyang ginawa. At na hindi kayang gawin ng anumang bagay na sakripisyo ng mga hayop o mga animal na dati ay ginagawa po nila. Or any legal sacrifice ay na hindi kayang gawin. Pero ang ating Panginoon, okay, ay siya ang kumuha ng mga kasalanan sa kanyang mga tao upon himself. Okay? Sa pamamagitan ng paghihirap po niya sa krus at sa mga dapat na punishment na nararapat para sa kanila, para sa atin. Diba? Ito naman po yung dahilan po. Yun ang nangyari para sa kanyang mga pinili. So with him, in him is no sin. Okay? Kaya ito yung magiging dahilan na ang mga Kristiyano magkaroon ng konsiderasyon na maipakita na dapat we should be holy. Kristiyano, nagtitiwala kay Kristo, pero wala tayong makitaan ng kabanalan sa kanyang buhay. So, kapuliti, paano po yun? Ibig sabihin, makikita po natin po sila o siya kung sino talaga siya. If that ay hindi niya may pakita, so it means there is a problem sa kanyang kaligtasan. Yun yun. Okay? Why? Because ang ating Panginoon, kung ating aaralin sa kanyang buhay dito sa lupa, He was perfectly pure and spotless. Okay? So it means believers should be in the view, magsusumikap. No? Magkaroon po siya ng pagsisikap to be pure and righteous. Kaya sabi po ng verse 3, to those who are pure, ay lalo pang magpapaka-pure. Diba? Yun kasi yung pupuntahan po natin. Yun po yung magiging glorification po natin to be like Christ. Okay? So, dito ay sinasabi ni John many times sa kanyang sulat, those who are his desire and strive to become like him. Diba? Yan po yung ating desire. Okay? Kasi yan po yung nais po ng Kristo sa atin. Na magiging kamukha po tayo ni Kristo. Kasi ito yung assurance para sa atin. You cannot say na ikaw ay even bound kung namumuhay ka against sa utos o sa command ng Diyos. Hindi ito pwede eh. Kaya kailangan dito tayo papunta. Kaya nga ito yung kasiguruhan. Right? To become like Him. Okay? Now, in verse 6, sabi po dito, whosoever abideth in Him, sinneth not. Whosoever sinneth, hath not seen Him, neither known Him. Maliwanag. Okay? Maliwanag. Why? Because to sin means to practice sin. To make a habit of sin. Yun po yung kaliwanagan. No, but the one who abided, the one who abide in Christ does not continue to practice sin. May distinguish na makikita po tayo po doon. May kaliwanagan na dapat natin makita. Kaya madali lang ma-identify ang isang nagpo-protest na Kristiyano at sa tunay na Kristiyano. Di ba? Kaya hindi na natin dapat tanungin pa siya. Talaga ba ikaw ay Kristiyano? Paano mo siya masusubaybayan?
So, tandaan po natin mga kapatid, ang mga mananampalataya sa ating pakikipugnay kay Kristo, He broke the power of sin. Kaya dapat alam po natin po ito. Ikaw ay nakikipag-ugnay, kilala mo si Kristo, na siya yung tagapagligtas mo. It means, wala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyo, sa puso mo, yung likas. Dapat ito yung makita ng isang mananampalataya. Wala nang kapangyarihan sa akin ng kasalanan. Wala na ang parusa ng aking kasalanan. Wala na yung likas. So, we can prevent sin. Kapag yun ang ating pagkakaalam. Pero hindi natatalo ang Kristiyano. Kaya ano ang rason? Kaya nga ang isang Kristiyano, kapag sinabi mong kay Kristo ka, ay para ka ng yung branch na nakakunikta sa puno. Para ka ng sanga na nakakunikta sa puno. Kung saan lahat ng mga biyaya, lahat ng pagpapala, lakas, katalinuhan, o kagalakan at kapayapaan, and comfort, ay nasa iyo. Came from Christ. Kaya dapat magiging victorious ka bilang Kristiyano. It derives these things. Lahat ng mga bagay kung nasa iyo. Kaya po natin. Ibig sabihin, we dwell in Christ by faith. Kaya dapat bilang mga Kristiyano ay ini-enjoy po natin yung ating pakikipag-liig sa ating Panginoon. Na dapat ang Kristiyano, na totoong Kristiyano, rooted po siya because of this. Kaya he can stand fast. Makakatayo po siya. Okay? Why? Because grounded ka in Christ. You can stand fast in Christ because you are rooted and grounded in Him. Diba? Kaya ang problema, hindi kasi natin ginagamit ng lahat ng mga bagay. Kaya dapat ang Kristiyano, hindi na nagkakasala, isinit na. Right? Tignan po natin. Yan ang ibig lang sabihin po nito, na ang mga mananampalataya ay wala ng kasalanan. Okay? O siya ay namumuhay ng walang kasalanan. Ang ibig lang sabihin po ito, it means that he does not practice sin or habitually live in a sinful life. Kasi inconsistent. Kapag ginagawa po natin po ito, it is a inconsistent life of a believer. Diba? Hindi tugma. Kapag tayo pa rin na sinasabi po natin that we are abiding and dwelling in Christ. Tapos, ginagawa natin natin po yun. Kaya, yung maalala po ni John. I think again, verse 3. No? Kapag meron kang pag-asa na ganito, mas lalo pang magiging pure ang ating pamumuhay. Diba? Kasi sa iyo. Kahit sino man na mayroong pag-asa, makikita mo sa kanya na talagang magsusumikap o is a desiring to live life, a holy life. Diba? Kaya dapat ang mga Kristiyano ang sinasabi na anak ng Diyos na kapag ikaw ay naligtas na, you must go on living in a holy life, not a practice sin. Kaya kapag ikaw ay nakakita ng Kristiyano
na namumuhay ng may pagkakasala o unclean or holy life o pa-Christian, palatandaan lamang po yun na siya po ay wala po siya sa tamang akbang, sa tamang kalalagayan. Nakikita pa rin natin yung kanyang old nature still manifesting itself. Okay? Na dapat po natin siyang pagsabihan o sabihan. Now, in verse 7, sabi po dito, little children, that let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even he is a righteous. Okay? Dito kasi pinapatungkulan ng si Apostle John about the false and the Antichrist. Okay? Because they had invented the awful theory that the great blessings of Christ. Kasi may mga false teacher, false prophet, Antichrist na nakakapangga po ni John. Na ito yung mga tao kung saan nagtuturo na wala na ang kwenta sa amin ng kasalanan. Wala na po yun. Hindi na namin pinapansin. But still, they are going. Okay? Sinning. Sa kanila, very easy na lang ang buhay Kristiyano sa kanila. Kaya hindi na nila iniintindi kung tama pa yung kanilang ginagawa o labag na sa batas ng Diyos, but they still believe na gano'n. So it means they are teaching about the wrong perception. Diba? Kasi ganito yun eh. May mga Kristiyano din kasi. Na the moment na alaman niya patungkol sa pagiging Kristiyano, tinanggap niya kaligtasan, pwede na siyang malaya sa kanyang ginagawa. Hindi na niya ginagwardyaan ang kanyang pagiging Kristiyano. That's why marami nasisisi ang mga ibang Kristiyano dahil sa kanila. Sabi mo, Kristiyano ka, bakit itong tao na to, Kristiyano din, bakit ganito? Kaya napupulaan, nabibigyan ng maling interpretasyon ng pagiging Kristiyano because that, dahil sa gawin ng mga taong na saan ay itinuturo nila na dapat ligtas na ako so mamuhay na ako na aking gusto. Diba? Kaya yan, nasira ang Kristyanismo dahil sa mga taong yan. Right? Kaya mahigpit yung panawagan ni John sa mga Kristiyano during the time. Kaya nga tinawag niya again little children. And we define little children, it is endearment. Nagpapakita lang ng pagmamahal bilang paalala sa mga taong ito. Kaya do not be fool. Huwag kang magiging baliw kapag may mga taong ganito na nagtuturo ng mga bagay na ganito. Diba? Pinalahanan mo sila. That's why, kaya sinabi ni John, he that doeth righteous is righteous. Right? Why? Because no one is made righteous by the works of the law or by works, for this is contrary to the expressed word of God. Alam naman po natin po yun. So, ibig sabihin, believers not having been glorified, tandaan po natin, tayo na hindi, wala pa tayo sa glorification, okay? Talagang pumunta po tayo dyan. Kakagawa po tayo ng kasalanan. The only righteous you have, you imputed the righteousness in Christ. You are, ibig lang sabihin, sa harapan ng Diyos, you are right. Kung wala po yun, okay, patay tayo sa dyan. Dahil yung sarili po natin, by works, we cannot do that. Hindi tayo po pwede magiging. Pero with that, Kristiyano na po tayo, God gives all the resources
para mapaglabanan pa natin. Mali yung kanilang perception na Christian na ako, ginanal na ako, kaya ko nang harapin anumang temptation na nasa harap ko. Hindi po yun. Kaya nga pinalalahanan po tayo. Bagamat nagkakasala po tayo. But we do it not willfully or habitually. Kaya Kristiyano, bagamat wala pa tayo, either malayo pa or something na malapit na, okay, di natin alam. But still, we are imperfect. Okay? Kaya lang, sabi ko nga, we are righteous only by the imputed righteousness of Christ. Resulta po nito, ang mga believers o mga mananampalataya, you have now the new nature, so we have to try to live the holy life. Okay? Nagagawa mo nga gumawa ng kasalanan. Why don't you practice to live a holy life? Di ba? Sinasabi mo na Kristiyano ka, pero hindi mo gawin na i-practice na mamuhay ng mayroong kamanalan. Right? Because tayo ay talagang inuhulma. It behoves us to conform to the image of Christ. At ito yung magiging ebidensya ng buhay po natin. Good na. Kasi yun yung magiging assurance po natin. Na ikaw ay gagawin kamukha ni Kristo. In Galatians chapter 5 verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Diba? Yun yung paalala po sa atin. Tandaan po natin, Christ is righteous. Okay? He is a righteous God. So, it means every believer is clothed with the same robe of righteousness that Christ is. And he is justified by the same righteousness that he, as mediator, was. Okay? Kaya nung siya ay nabuhay mula sa patay, siya ay naging representative bilang kanyang tao. Okay? Samat, hindi natin possess yung righteousness Christ in the same degree. Okay? But, darating ang panahon na magiging kamukha natin po siya. Na ibig lang sabihin, wholly free from all sin. Yan yung magiging pupuntahan po natin. Kaya in verse 8, sabi ni John, basahin po natin, verse 8. He that committed sin is of the devil, no? The devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Now, ito yung conclusion. He that committed sin is of the devil. Hindi naman sinasabi po dito that everyone that commits an act of sin is of the devil. Because all men have a nature of being a sinner. Okay? Alam naman po na, wala pa po tayo sa perfecto na kalalagayan. So still, we commit sin. No? Pero dito, si John, pinapatungkulan niya again to those who sin continually. So it means this person who's continually practicing is of the devil. Why? Ito yung palatanda. Because the father is a devil. So itong taong ito, maybe he lives continually sick.
as the Father does. Okay? Kasi ito yung nature niya. Kaya ganun din ang gagawin ng kanyang anak. So, ganun din po tayo. Bilang anak ng Diyos means, okay? We did not commit sin. Pero yan, ang palatandaan na ang taong ito ay anak ng demonyo because they continually commit sin. Why? Because they belong to Him. Why? Because they are under the influence. Okay? Kung ano man yung influence na meron siya. But for us, as a Christian, as a believer, yung influence ng Panginoon ay nasa atin din. So makikita po natin, bagamat nagkakasala po tayo, but God gives us the resources. Huh? Kung hindi po natin gagamitin po lahat po yun, ay talagang doon tayo babagsak. Babagsak at babagsak ang mga Kristiyano. Kaya hindi po natin i-utilize yung mga bagay na ito. Saan? I-provide sa lahat ng mga Kristiyano. Okay? Okay? So, therefore, those that live a victorious course of life are manifested to be of Him. Like of Him. So, ito yung palatandaan. Okay? Kaya ito yung kadahilanan. That's why the Son of God was manifested that He may destroy the works of the devil. Handaan po natin, mga kapatid. Kaya ito yung gustong iparating sa atin ni John. At ito yung dapat po nating tignan bilang children of hope. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban po ng Diyos. Ayon. In verse 9, last, whosoever word of God that not commit sin, but his sin remaineth in him. He cannot sin because he is born of God. So it means those who are regenerated, born from above, those quickened by the grace of God, those who have been made partakers of the divine nature, are a new creature in Christ. They are begotten to a lively hope by the washing of regeneration. Those who are born of the Spirit live to please God and seek after divine and spiritual things. Dapat ito po yung meron po tayo. We have the desire. In what way? We have the desire to be nourished by the Word of God. Na magkaroon po tayo by the grace of God, the knowledge of God. Ito lang kasi ang pangontra. So how come we live a food kung wala po tayo po ito? Okay? Kaya mahigpit yung sinasabi po ni John. Okay? Na dapat ang mga Kristiyano di live. Mamuhay po tayo ng meron. Well, because nasa inyo na yung nature, nasa atin na yung nature kayo. Dapat mamatos po sa atin. Ang mananampalataya. Sinasabi ko dito that does not commit sin. It means the new nature na meron po tayo does not live and move in sin. Okay? They do not continually or habitually sin in the same area over and over. Yan ang dapat gawin at isipin o i-desire ng mga Kristiyano. Without that, hindi tayo makakapunta. Okay? Sa purpose ng God na magiging kamukha po tayo ng Christ. Without that,
there is no assurance for us. Tayo na. Salamat po Diyos sa mga salita na aming natunghayan. Salamat po sa pag-aaral po nito. Ang salita mo siyang nagpapabanat sa bawat isa po sa amin. Siyang aming gabay in our faith, in our practice. Kaya salamat po Diyos sapagkat binubusog nito lahat ka rin ang kapuluan ng aming salita. It's your grace, the means of your grace, Panginoon. Responsibilidad na namin po ito pag hindi po namin ito pinagsumikapan ang buhay. Ay po sa inyong kaluluwa. Salamat po Diyos sa biyaya ng mga salita mo. Araw-araw o linggo-linggo na napapakinggan ko na sermon, Sunday school, even in our private devotion. Napakahalaga po Diyos. Salita mo na dapat nananaray tayo sa aming isip, sa aming puso. Sapagkat ito yung nagpapapanal sa bawat isang puso. Salamat